Importante sa iba't ibang grupo na planong magkilos protesta ngayong araw na maibalik ang bilyong-bilyong pisong halaga ng pera na umano'y ninakaw sa mga flood control project. Isa sa kilos protesta ngayong araw ay gaganapin sa EDSA Shrine at base sa post ni Atty. Vic Rodriguez, magkakaroon ng payapang pagkilos na tinaguriang Black Friday protest sa lugar ngayon. Paliwanag niya na linsunod ito sa advokasya ng hakbang ng maisog na nananawagan ng transparency, accountability, peace at security. Dagdag pa ni Atty. Rodriguez na ito ay isang pagkilos upang tahasang kondinahin, maisog na labanan at buong pagsusumikap na tuldukan ang talamak, lantaran at garapalang korupsyong nangyayari sa pamahalaan. Bukod dito sa EDSA Shrine, nag-walkout din ang ilang estudyante ng University of the Philippines Diliman bilang pakikiisa sa Black Friday protest. Bukod sa pagkondinan sa korupsyon, ang nasabing protesta ng mga mag-aaral ay upang hingin ang pananagutan ng Administrasyong Marcos Jr. hinggil sa mga nangyayaring isyu sa bansa. At bukod sa Metro Manila, nakaambarin ang mga pagkilos sa iba't ibang lugar sa bansa, partikular sa Davao City at Cebu City. Nag-aaralan na ng House Infrastructure Committee o Infracom ang pagrerekomendang mapa sa ilalim sa Witness Protection Program o WPP sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, mga dating engineers sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa ikalawang pagdinig ng Joint House Panels, iniugnay ni Hernandez sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa ghost at substandard flood control projects sa probinsya ng Bulacan. Samantalang si Mendoza naman ang nagpakita ng screenshots ng umano'y Viber disappearing messages sa pagitan ng boss nitong si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at Senator Joel Villanueva. Ayon kay House Infracom Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, oras na pagtibayin ng Joint House Panels ang rekomendasyong isailalim sa WPP sina Hernandez at Mendoza. Dadaan ito sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez. Tayo po ay magiging resource. Ang DPWH ay magiging resource ng Independent Commission. Kung ano po ang kakailanganin ng mga dokumento, mga testimonya, yan po ay ibibigay natin at full cooperation po. Dagdag pa ng kalihim na iisa-isahin nila ang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang proyekto. Dizon na nais niyang makausap ang lahat ng mga namuno sa DPWH na kanyang sinundaan halinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayusin ang kagawaran. Nauna nang nakipagpulong si Secretary Vince sa dating kalihim ng DPWH na si Rogelio Singson at Jose Ping de Jesus upang makakuha ng ilang guidelines para maiayos ang ahensya. Ayon kay Secretary Dizon, hihingi lamang siya ng ilang inputs kay Senator Mark Villar at mayroon ding ilang mga bagay na nais linawin ukol sa mga contractor. Sa kapapasok lamang na balita, nakatakda ng pirmahan ngayong araw ni DPWH Secretary Vince Dizon ang dismissal ni na Bulacan 1st District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Nasa proseso na rin ang DPWH ng pagba-blacklist sa pagkuha ng mga proyekto ang kumpanya ng mag-asawang Diskaya. Habang makikipag-ugnayan na rin ang DPWH sa Anti-Money Laundering Council sa Lunes para sa posibleng pag-forfeit at pag-freeze ng assets ng mga ito. Marami pang sabihin ng mag-asawang Pacifico at Cesara Diskaya kung gusto nilang maging state witness. Ito ang binigyan diin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson. Kasunod ito ng pagtanggi ni Senate President Vicente Soto III sa pagpirma ng Witness Protection Program request para sa mga Diskaya. Paliwanag ni Senador Ping Lacson paano makakwalipika ang mag-asawang contractor kung hindi tiyak ang kanilang testimonya. Binawi pa niya ng mga Diskaya ang kanilang isiniwalat na pahayag sa Senado at iba ang sinasabi pagdating sa House of Representatives. Unang-una, nag-decline na si SOJ eh. Sinabi na niya na ang isang kondisyon niya, restitution. So nag-uusap din sila ni Senate President, kaya siguro yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan. Nasabi sa akin ni Senate President
na nagkausap sila ni Secretary Boying Remulla. Sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kaugnay sa kilos protesta ng iba't ibang grupo sa Luzon. Ito'y kaugnay pa rin sa kontrobersya ng maanumalyang flood control project ng pamahalaan. Ayon kay QCPD Director Police Colonel Glenn Silvio, bagamat ginagalang ng QCPD ang karapatan ng bawat isa para magpahayag ng kanilang saloobin, kailangan din ariyang sumunod pa rin ang mga ito sa umiiral na batas. Mahigpit ariyang ipatutupad ng mga pulis ang no permit, no rally policy. Ayon kay Comelec spokesperson John Rex Laudianco, pinagpapaliwanag si Lubiano kung bakit hindi siya dapat kasuhan sa posibleng paglabag sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Binibigyan siya ng 10 araw para magsumite ng kanyang sagot. Nauna nang dumipensa si Lubiano at sinabing personal niyang donasyon ang ibinigay kay Senator Cheese Escudero at hindi galing sa kanyang kumpanya. Yung pagkakalabas ng ating batas, nakalagay po doon kasi no person or any juridical entity shall contribute pagkapag po sila ay merong kontrata or subcontract sa ating pamahalaan patungkol goods, services, or infrastructure. It should be natin baka pwedeng palawakin yung pagtingin sa mga SOSE. Dapat po kasi by Monday ay dadako na sila sa 2025 SOSE. Sinabihan natin sila focus muna sa 2022. Inaasahan dadalo ngayong araw ang mga opisyal ng Office of the Vice President o OVP sa pagdinig ng House Appropriations Committee para sa kanilang panukalang pondo sa 2026. Kaugnay nito, ayon kay OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, nananatiling hindi kumpirmado ang personal na pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa nasabing hearing. In relation to the attendance of the Vice President to the budget hearing, she has not yet provided a final answer if she will go to the hearing or not. Nasa 902.895 million pesos ang proposed budget ng OVP para sa susunod na taon. Formal diplomatic protest. Ito ang hain ng Pilipinas kasunod ng plano ng China na gawing Huangyan Island National Nature Reserve ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ngunit ayon sa China, hindi nito tinatanggap ang mga umano'y walang basehang paratang at protestan ng Pilipinas. Giit pa ng China, hinahamon nito ang Pilipinas na itigil ang paglabag sa soberanya ng kanilang bansa at pagpapakalat ng mga umano'y maling impormasyon. Itigil na rin nila ang iba pang mga bagay na maaaring magpalala ng sitwasyon. Ayon pa sa naturang bansa, ang planong Huangyan Island National Nature Reserve ay may layuning protektahan ang ecological environment ng isla. Ito naman ang mariing pinasisinungalingan ng National Security Council ng Pilipinas. Ayon sa NSC, simula pa lamang noong 2016, may mga ebidensya nang nagpapakita na mismong mga mangingisdang Chino ang sumisira sa bahura at nanghuhuli ng mga ipinagbabawal na isda. Kabilang dito ang 13 tripulante na sakay ng MV White Label mula Morocco na mahigit 5 buwan na hindi nakatanggap ng sahod mula sa kanilang mga agency. Gayon din ang 2 tripulante mula sa MV Batis 400 na naapektuhan ng patuloy na kaguluhan sa Iran. Mula Enero, nasa 124 na tripulante na ang matagumpay na napauwi ng OWA at ng Department of Migrant Workers dahil sa mga reklamo sa trabaho, kaguluhan sa kanilang napuntahang lugar at iba pang emergency cases. Kanyang legal counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na indefinite adjournment sa kanyang proceedings. Ito'y dahil hindi fit ang dating Pangulo para humarap sa paglilitis dahil sa cognitive impairment. Ayon kay Attorney Kaufman, hindi matandaan ng dating Pangulo ang mga pangyayari, mga lugar, panahon at kahit ilang malapit na miyembro ng kanyang pamilya. Magsiset ang ICC ng panibagong schedule para sa confirmation of charges.